kung tayo sa Bible study. Ito po idadalhin ng ating beloved preacher, Berven Valenzuela. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved Brother Gerson. Tayo po mga minamahal, magkaisa pong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos na nasa langit, nandito ang presensya mo ngayon sa among taliwala, mahal na Panginoon, bilang tanda na kami po tunay na katauhan mo, mahal na Panginoon. So dalangin po ng aming beloved pastor, mahal na Panginoon, kami nakitaan mo pa sa mga pagkukulang, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang bahaging ito, mahal na Panginoon, nag-iabang lingkod, dahil siya lamang kami lubos na umaasa na kanimong tanang kagahom, kaalab, mahal na Panginoon, kining tanan among ginaampo, diya simbala ang pangalan, sinasaway namin ginagapos ang lahat anumang babagad lang ng kaway, demons of unbelief in doubt, power of darkness, Satan cast out, be bound unto hell, in Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah. Dalaygon po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At bago pong lahat mga minamahal, ating po muna unang tigit sa lahat pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdarakila, pagsamba ay para lamang sa nag-iisang Diyos na buhay, makapangyarihan at lubos na pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And I will give double honor and respect to our dearly beloved, honorable evangelist Pastor Will Yusada Almeida, the end-time prophet of God, the man of God, at ganoon din po sa kanyang pong beloved children, all the said Almeida family. Amen. Praise the Lord. At patuloy po nating inaalaala, magininto ang turo at aral po ng ating beloved Estam Pastor, Dina si Almeida. At bumabati po tayo na isang mapagpalat, magandang umaga po sa ating pong beloved Lord Preacher Candy Binyas, kasama po ng buo niya minamahal na pamilya, sa ating pong mga beloved preachers, beloved pastoral workers, beloved live webcast viewers sa buong mundo, sa lahat nating pinagpalang kapatiran, baguhan man po at datihan, sa ating pong bisita. Kung meron po tayong bisita, welcome to the Royal Family of God. At muli higit sa lahat, ang pinakamataas na pagyukbo, pagpasidungog alang lamang sa atong buhi o dalaygon nga Diyos. Ang lahat mo singgit ng hallelujah, praise the Lord. At bumabati din ako mga minamahal sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos, mga minamahal sa 20th Talipaw Hulo-Sulo Peace Mission Anniversary, mga minamahal. 20 years na mga minamahal, praise God, na talagang hindi makalimutan ang alaalang ito dahil ang ginawa ng ating mahal na Panginoon sa dako ng Talipaw Hulo-Sulo ay walang katulad. Amen? At ginamit po ang ating beloved Honorable Pastor Will Yusada Almeida, ating pag-alala sa beloved Mama Dear, mga minamahal kasamang beloved children, lahat ng mga naunang manggagawa sa atin. Grabe, 100% na tagumpay ang naangko nato mga minamahal gikan sa atong buhi og dalaygon nga hantod ngayon. Amen. Grabe ang tagumpay na ibinibigay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At ating po mga minamahal, handa po ating po mga Biblia. Tuloy-tuloy lang po tayo mga minamahal dahil maigsi nga pong oras natin, mga minamahal sa bahaging ito. At ating po mga minamahal pamagatan, Closer to God, yung ating pong Bible study, mas malapit sa Diyos, mga minamahal. At ito po napakaganda po, mga minamahal na praise God, Bible study, mga minamahal, bagaman ito'y maigsi lamang, pero ito po'y malaman, mga minamahal. Praise God, dahil ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan, dahil sa panahon nato karon, mga minamahal, mas closer pa ang mga tao sa salapi. Amen po ba? Dahil grabing kahirapan. Mas closer pa sila sa kanilang mga anak kaysa sa Diyos. Amen po ba? Mas binibigyan na magandang future. Yung iba, may mga insurance pa yung mga anak. Terrible. Mga nasa private school pa. Mga minamahal, bata pa lang, meron ng mamanahin. Mga minamahal, pero sa Diyos, kuripot magbigay. Mga minamahal, ng kanila pong pagsunod sa obligasyon sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya dapat ang tao, lahat ng tao, lalo na po yung mga tunay na Kristiyano, mas malapit sa puso natin, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Paano po yun, mga minamahal? Dito nga po natin kukunin sa banal na kasulatan. Napakaganda pala pag closer tayo, mga minamahal, mas malapit tayo sa Diyos, mga minamahal. Praise God, kisa sa anumang mga bagay sa mundong ito, anumang meron tayo, tinatangkilik man tayo, napakahalaga man yan, pero pakatandaan po natin, mga minamahal, dapat ang ating pong buhay mas malapit
mga minamahal tayo sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kaya buksan natin ang ating unang talata, mga minamahal, dito po sa ikalawang 1:1-9 po. Libro sa ikaduhang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Bisan kinsa nga magauna og dili magapabilin diha sa tuluhuan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluhuan ni Kristo, siya nagapanag-iya. Excuse me po. Ikaduhang Juan. Ikalawang 1:1-9 pala po. Libro sa ikaduhang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Bisan kinsa nga magauna og dili magpabilin diha sa tuluan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluan ni Kristo, siya nagapanag-iya sa amahan ug sa anak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang bersikulo ay 9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita natin, mahal Panginoon. Ang mahal Panginoon po ang magpala po dyan, mga minamahal. Praise God. Ito po ang isang talata, mga minamahal, na dapat po mga minamahal talagang ito po'y ginagawa ng mga tao. Maging tunay na mga naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal ay mas malapit palagi sa Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, na kung tayo po ay naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan ginagawa din naman natin ang mga aral ng ating mahal na Panginoon. Ipinamumuhay po natin. Dahil pag ginagawa po natin yon, mas malapit good kita sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Sabi po dito, mga minamahal, praise God, ikalawang Juan, mga minamahal, ating pong basahin ulit, mga minamahal, 1:9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Amen? Ba't dalawa? Anak tsaka Ama. Kasi ang Anak at Ama, iisa lang. Amen? Dahil ang Diyos ay isa lang talaga. Hindi marami po ang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag nasa iyo ang Diyos, mga minamahal, totally, talagang malapit ka sa Diyos. Amen? Mga minamahal. Kaya nga kinakailangan ang obligasyon sa ating pinakamahal na Panginoon ay huwag ilalayo. Kahit gaano pa ka-importante ang ating pong future, mga minamahal. Kahit gaano pa ka-importante ang kayamanan, mga minamahal, sa lapi, sa sanlibutang ito, mga minamahal, maging ating mga loved ones, ay importante din yan. Amen? Sa ating pong buhay, mga minamahal. Pero higit na mas importante kung nagapabilin ang Diyos sa atong kinabuhi. Everybody shout, praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga po ng ilang pong manampalataya, ang stable na po nga Kristiyano, mga minamahal, yung merong Diyos sa puso. Amen? Merong Kristo sa puso, merong banal na Espiritu Santo sa puso na mula sa Diyos. Amen? Mga minamahal, praise God. At yung bagay na yan, mga minamahal, praise God, ay tunay po yung napakahalaga. Dahil pag nasa puso mo na, nasa buhay mo, ang Diyos, mga minamahal, ang pera isusunod na lang sa iyo yan. Amen po ba? Ang mga mahal mo sa buhay, sunod-sunuran na lang yan. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Maging pong ating pong mga ambisyon, mga minamahal, kahit hindi natin i-prioritize yan, sunod-sunuran na lang yan, darating po sa ating buhay. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dakila ang Diyos na nasa atin kaysa sa mundong ito. Everybody shout hallelujah.
Mga minamahal, unang 1:4 ating po munang mabasa, mga minamahal. Libro sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4. Mga anak kamo iya sa Dios, ug sila inyo ng gidaog, kay siya nga anaa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, ang bersikulo ay 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi basta-basta ang Diyos natin. Amen? Mga minamahal, di siya maliit, ha? Malaking Diyos po ito. Higit pa sa mundong ito, mga minamahal. Pag nasa atin, ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, wala talagang mananaig sa atin. Kahit gaano pa kalaking mga problema, ano pa kalaking mga pagsubok sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At ang halimbawa po nito, mga minamahal, si Father Abraham. Amen po ba? Mga minamahal, binigyan po siya ng isang anak ng ating pong pinakamahal na Panginoon. At ang anak na ito ay pinalangga-god ni Abraham. Amen? Mga minamahal, halos kapantay ng kanilang buhay ang ibinigay na anak sa kanila ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil siya po ang magpapatuloy ng pangako ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ngunit isang araw, mga minamahal, si Abraham ay inutusan ng ating pinakamahal na Panginoon na yung kanyang espesyal na anak, yung malapit sa puso niyang anak, mga minamahal, ay pinapadala doon sa bundok ng Moriah. Amen po ba? At anong gagawin sa bundok ng Moriah, mga minamahal? Kanya pong gagawing handog. Handog na papatayin at susunugin. Amen? Sa harapan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit si Abraham, mga minamahal, bagaman mabigat, yung obligasyon na yon, yung utos na yon, na sinabi ng ating mahal na Panginoon, kahit mahal niya, pinakamamahal niya, yung kanyang anak na yung kaisa-isa, mga minamahal, masigit na mas malapit pa siya sa Diyos kaysa sa kanyang anak. Everybody shall praise the Lord. Bakit mo, mga minamahal? Sinunod niya ng kusat, walang pag-alinlangan ang iniutos ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? 3 araw siya naglakbay, mga minamahal, papunta sa bundok na yon. Pwede magbago ang isip niya, Abraham. Amen? Pero kahit katiting, hindi nagbago ang isip niya, Abraham. Dahil ang nakilala ni Abraham na Diyos ay totoong Diyos. Malaking Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihan Diyos, tapat sa kanyang mga pangako. Amen po ba? Mga minamahal, please, gadi ang mundong ito ang mga loved ones natin lahat ng bagay na malapit sa atin, mawawala ang lahat ng yan. Amen? Magiging abo ang lahat ng bagay na rarito, mga minamahal. Ha? Pero ang Diyos, pag nasa puso mo, hindi mawawala yan. Magpakailan-kailan man yan. Manatili dyan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po muna natin na malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ha? Hindi nagbalibad si Abraham. 3 araw naglalakbay. Hindi nagbago ang kanyang isip. Hanggang sa umakyat sila doon. Ang pinakamabigat doon, mga minamahal, nung sinabi ng kanyang anak, Ama, asan yung iaalay? Amen po ba? Nagtaka yung anak, asan yung iaalay? Umakyat sila doon. Naglakbay sila 3 araw, wala naman silang dalang alay. Mga minamahal, hindi pa rin na antig ang puso ni Abraham. Amen? Na maawa po sa kanyang anak dahil palangga niya yun. Mas malapit din sa puso niya, pero higit niyang ipinakita na mas malapit sa puso niya
ang Diyos na mga Diyos. Amen. Hinanda niyang panggatong, mga minaman, nilagay niya ang kanyang mahal na anak doon sa ibabaw ng halaran, mga minamahal, at desidido talaga na sundin niya, mga minamahal, ang inuutos ng ating pong pinakamahal, obligasyon niya sa ating mahal na Panginoon na sumunod lamang. Amen? Sumunod lamang, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, at siya po'y pagpapalain ng Diyos. Amen? Nung sasaksakin niya na, mga minamahal, tinig lamang sa langit ang nakapagpigil kay Abraham. Amen? Yung sarili niya hindi nakapigil sa kanyang gagawin. Mga minamahal, yung pagmamahal niya sa anak niya, yung pagiging malapit niya sa anak niya, hindi nakapagpigil sa gagawin ni Abraham na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinig lamang sa langit, mga minamahal, ang nakapagpigil sa gagawin ni Abraham. At ang tinig na yon ay mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nang sabi ng tinig na yon, Abraham, huwag mo nang pagbuhatan ang iyong anak, nakita ko ang iyong katapatan. Everybody show praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Basta inutusan ka ng mahal Panginoon na magbigay ng handog, hindi rin mabaliwala yun. Anong ibibigay ni Abraham na handog kay exempted na yung kanyang anak? Nalugod ang mahal na Panginoon. Amen? Kay Abraham, mga minamahal, ang Diyos pa rin ang nag-provide ng ihahandog niya. Amen? Nagbigay ng isang tupa ang ating mother. Nasa taas na sila ng bundok eh. Hindi naman pwedeng baliin yung pagbigay ng handog. Pwedeng mabago ng Diyos ang ihahandog mo, pero ang paghandog na sinasabi ng Diyos, hindi pwedeng baliin. Ganon kaseryoso ang Diyos, mga minamahal. Ganon kasensitibo ang mahal na Panginoon. Ganon katindi ang hinahanap ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating pong puso. Everybody shout praise the Lord. Perfecto. Amen? Perfecto ang hinahanap ng ating pinakamahal na Panginoon na makita sa ating puso. Kasi meron ding iba na mas malapit nga daw siya sa mahal na Panginoon. Pero yung loob ng kanilang puso, hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga nila, bakit Jesus Miracle Crusade lang ba? Ang merong Diyos? Kami naman din meron din naman kaming Diyos. Pero hindi sila mas malapit sa Diyos. Amen po ba? Bakit? Di pa rin sila nagbago. Wala silang kabanalan noon, mga minamahal. Nakakilala daw sila sa totoong Diyos. Meron daw silang totoong Diyos, pero wala silang kabanalan. Amen po ba? Pero tayo, sa kabagan ng ating mahal Panginoon, dalangin ng ating magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay na-in love sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ito nga, kahit binabawalan, kahit maigpit ang pagsamba natin mga minamahal sige pa rin tayong simba. Marami nang nagagalit sa atin, maraming natitisod sa atin na di daw tayo sumusunod, mga minamahal, praise God, sa gobyerno, mga minamahal, sobra-sobra nga ang ating pagsunod. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit po? Mas malapit sa atin, mga puso, ang Diyos na ating nakilala. At di sa salita, pinapakita yan sa gawa. Amen po ba? Mga minamahal. Kaya hindi tayo mapigilan nagagawa at susunod sa kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon, dahil napakalaga na mas malapit ka sa Diyos. Amen? Yan sabi ng Biblia, na ating pong binasa unang-una, mga minamahal, ang nananahan kay Kristo at sa kanyang aral, mga minamahal, ay pinaroroonan ng Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, malinaw, inananahan ka nga kay Kristo, naglilingkod ka nga kay Kristo, pero nire-reject mo ang utos ng Diyos. Kaya wala go dito ang Diyos. Walang pagbabago. Walang totoong milagro. Amen po ba? Dahil ang totoong milagro na mangyayari pag nasa buhay mo ang totoong Diyos. Malapit ka sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin
ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Si Job, nagpakita din, mga minamahal, ng halimbawa sa banal na kasulatan. Kahit sinabihan po siya ng kanyang asawa, Job, nanatili ka pa ba sa Diyos mo? Grabe kinangihirap mo. Di po ba? Mga minamahal, lahat ng pag-aari, malapit sa puso ni Job, ang kanyang bakahan, ang kanyang kamilyo, napakalaga yun sa kanya. Amen? Pagpapala yun eh. Malapit sa puso ni Job yun. Pero nawala lahat yun. Mga minamahal, lahat ng yaman ni Job, nawala sa kanya. Malapit sa puso niya yun. Pati yung kanyang 10 anak. Kaya yung asawa niya, nakapagsalita na, Job, namamalagi ka pa sa Diyos mo, may karamdaman ka pa ngayon. Dapat tingin mo na lang na mamatay ka na para matapos ng kahirapan mo. Ano ang binuka ng bibig ni Job, mga minamahal? Magpapasalamat ka lang ba pag pinagpapala ka? Amen po ba? Pag sinusubok ka, lalayo ka na sa Diyos. Dapat pinagpala ka, mas malapit ka sa Diyos. Lalo na pag sinusubo ka, lalo ka dapat mas malapit sa Diyos. Amen po ba? Dahil pag mas malapit ka sa Diyos, mga minamahal, wala kang reklamo, mga minamahal. Patuloy ka lamang manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Patuloy ka lamang umasa sa pangako ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Ang Diyos ay mananatili sa iyong buhay. Amen? Mga minamahal. Kaya si Job, mga minamahal, isang halimbawa, grabe ang ibinalik na pagpapala naman ng Diyos sa kanyang buhay. Everybody shout praise the Lord. Just imagine, yung mga anak ni Job, pinakamagaganda at gwapo nung kanilang panahon. Walang labaw na pinakamagandang mga anak, kundi kay Job lang. At walang pinakatanyag at mayaman, mga minamahal, sagana ang buhay, mga minamahal, kundi si Job lang. Bakit po? Malapit siya sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon dahil sabi ng 1:15, this is 15:7, ating pong basahin. Libro sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 17. Ang akong sugo kaninyo mao kini kakinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa. Amen. 15, Juan 15:7. Libro sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 7. Kung kamo magpabilin kanako ug ang akong mga sulti magpabilin kaninyo, pangayo ka bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kabanata 15, ang talata ay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita na ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa na yan, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung tayo po'y manatili sa mahal na Panginoon, at ang kanyang mga salita ay manatili sa atin, ano man hingiin natin, ano man daw ang ibigin natin, ibibigay lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Kaya si Job, mga minamahal, grabing pinagpala. Amen? Kasi bakit po nanatili siya sa Diyos at sa salita ng ating mahal na Panginoon? Amen? Kaya kahit hindi ka nga magbuka ng bibig mo, mga minamahal dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Pag ikay nanatili sa Diyos at sa kanyang mga salita at sa kanyang mga kautusan, mga minamahal, hingiin mo man o dili, ibibigay yan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay matinumanon sa iyang mga saad. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ganyang kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon. Pag
mas malapit ang Diyos, mga minamahal, sa atin. Everybody show praise the Lord. At paano po yon, mga minamahal? Huwag natin i-reject ang obligasyon natin sa Malapino. Huwag natin i-reject ang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Tama sa ating sinabi, mga minamahal, heroes of the Bible, ni Abraham at ni Job, hindi nila ni-reject mga minamahal kanilang obligasyon o kautusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa kanila pong pagpapatuloy sa Diyos, nagpapatuloy po sila na sundin, mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit ano pang mga bagay, mga minamahal, ang dumarating sa kanilang buhay, ano man ang kabigatan, mga minamahal, mas malapit pa rin sa kanilang puso ang Diyos. Mas malapit pa rin sa kanilang puso ang obligasyon na mula sa Diyos. Mas malapit pa rin sa puso nila ang utos na Diyos upang kanilang sundin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, ang Jesus Miracle Crusade sa panahon nato karon ay siyang halimbawa sa mga bagong Kristiyano. Amen po ba? Dahil isang patunay lamang, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida ay tinanyag sa buong mundo, hindi lang sa ating bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, di maburay. The most faithful Christian in the world. Palakpakan po natin ang ating mahal Pinoy. Inuulit-ulit po natin to. Bakit po nangyari ito? Mga minamahal, dahil ang ating beloved parents in the Lord, nung sila po inutusan ng ating mahal na Panginoon sa lugar ng Abu Sayyaf, sa Talipa, Hulusulo, hindi nagreklamo ang mahal pastor. Amen po ba? Bagaman napakalapit sa kanyang puso ang mga kaluluwa na ngailangan sa kanyang pangangaral. Napakalaking iglesia ang iwanan niya. Amen po ba? At kung iwanan niya ito, hindi kakayanan ng ating beloved Mama Dear. Amen? Dahil mabigat ang iglesia ng ating pinakamahal Panginoon. Mabigat ang pangangailangan, maging ang mga manggagawa. Hindi kayang iwanan ng ating beloved pastor, mga minamahal. Praise God. Dahil malapit sa kanyang puso. Ngunit ang salita na kanyang narinig, mga minamahal, hindi sa mundong ito, na inuutusan siya. Siyang nagsabi, Isaiah 61. Amen po ba? Mga minamahal, na siya'y inutusan ng mahal na Panginoon, umakyat doon para ipangaral ang mabuting salita ng Diyos. Amen po ba? Maging ang kanyang mga anak, malapit sa kanyang puso. Mga minamahal, ating beloved Mama Dear, sabi nga ng ating mga beloved na unang mga matured worker, maging ating beloved OP, mga minamahal, pag nandun ang mahal pastor sa ibang lugar, mag-aayuno, magkukrusada, laging tumatawag sa Maynila, kinukumusta ang ating beloved Mama Dear. Dahil malapit sa kanyang puso. Amen? Malayo lang siya, papunta lang ang Bicol. Laging tumatawag sa pastoral, sa ating beloved Mama Dear, sweetheart, kumusta ka na dyan? Oh, laging inaalala dahil malapit sa puso ng mahal pastor ang Mama Dear. Ganun niya kamahal ang ating beloved Astam Pastor. Mga minamahal. Ngunit higit na malapit. Mas malapit ang ating buhay na Diyos sa puso ng mahal pastor. Mga minamahal, sa pamamagitan ng pagsunod niya doon sa Talipa, Hulusulo, na ang lugar na yun, mga minamahal, lugar ng Abu Sayyaf, walang sinisino, mga minamahal, lalo na pag may dala kang Biblia doon. Pag bumaba ka, sigurado, wala ka ng buhay, dala-dala mo yung ulo mo. Marami pong ganong misyonaryo na umakyat doon, dala ang Biblia, pinugutan po sila ng ulo. Kaya nakakabala ka umakyat doon. Amen po ba? Pero ating mahal pastor, hindi na balaka dahil mas malapit sa kanyang puso ang kautusan ng ating mahal. Mas malapit sa puso niya ang ating... Kaya naman siya ay mas malapit sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin
ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit naman po? Sa loob ng 3 months, ha? Just imagine, sa loob ng 3 months na pamamalagi nila doon, mga minamahal, ni Coco, walang inalis sa kanila. Iba ulo eh. Naputol ang ulo, tinorture. Yung iba, pinagpapatay. Pero ating beloved pastor, kasama ng 12 prayer warrior, bumaba sa Malacanang pa. Body show, praise the Lord. Kauna-una ang pastor sa Pilipinas na binigyan ng grabing tagumpay ng ating mahal na Panginoon. Sa grabing tagumpay nung bumaba sila, una pa silang bumaba doon sa tubangan ng presidente. Amen? At ang mga nating presidente noon, nagpasalamat una sa Diyos, sa ating beloved parents in the Lord. Dahil lahat ng 21 sipadan hostages, wala na putulan ng ulo. Sila ay pinalayang may galak ng ating mahal na Panginoon. Dahil nakilala nila ang ating mahal na pastor, 12 prayer warrior. Sa kabila ng grabing kahirapan doon, grabe naman ang pagmamahal sa kanila. Walang kain, ipinagpipray sila. Ang mga karamdaman nila pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Hindi lang yun, mga minamahal. Nagkaroon sila ng matinding pag-asa. Dahil nung wala pang ating mahal na pastor, 12 prayer warrior, wala na talaga silang kapag-asa. Amen po ba? Mga minamahal. Pero nung dumating ang ating mahal na pastor, sa dako ng Talipa, Hulo-Sulo, mga minamahal, kasama ng 12 prayer warrior, mga minamahal, nagkaroon sila ng grabing pag-asa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ganyan kainam. Pag tayo'y mas palapit sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, na kahit anong kalagayan, kahit anong pangyayari, mga minamahal, still, hindi natin isinasantabi ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin isinasantabi ang ating obligasyon. Hindi natin isinasantabi ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Palagi tayong on fire sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng biyaya ay darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng iba, mahirap daw yun. Hindi po mahirap yun, mga minamahal. Sa isip lang ang hirap. Kaya sa Biblia tayo kumukuha, mga minamahal, nang itinuturo, mga minamahal, sa bawat mananampalataya, mga minamahal, upang kanila po itong magawang merong kalipay at kalinaw. Everybody show praise the Lord. Josue 1:8, ating pong basahin. Libro sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Ayaw pag-ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba, hinunua, magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaysa ingon ni ana, ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya makabut mo ang kauswagan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Josue, Kabanata 1, versikulo at talata 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mong mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal. Everybody shout, praise the Lord! God bless you po sa pagkabasa na yan sa bansalita ng ating mahal. Mahirap ba? Ang sinabi ng Biblia? Na itong Biblia na hawak po natin, basahin lamang natin araw at gabi. Amen? Para ano? Magawa natin yung mga nakasulat dito. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, mga minamahal.
Para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Simpleng-simple lang, di po ba? Mga minamahal. Kasi dito sa gawain natin, ang salita ng Diyos ay merong kapangyarihan. Amen. Dahil itong gawain na ito gumasagana sa kapangyarihan. Maging itong banal na salita na ito, pag nandito ito sa atin, mga minamahal, punong-puno ito ng kapangyarihan. Si Pablo nga, nagpapatotoo nung panahon nila na punong-puno ng kapangyarihan to eh. I am not ashamed the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Everybody show praise the Lord. May kapangyarihan. Amen? Mga minamahal, para tayo po'y magtagumpay, mga minamahal. O kung walang kapangyarihan ito, mga minamahal, walang maliligtas. Walang mananampalataya, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Isa, buong mundo ngayon, grabe ang mga Kristiyano na merong Biblia. Amen? Grabe ang kumikilala, sa ating mahal na Panginoon, kumikilala lang, pero hindi sila malapit sa Diyos. Kaya ang Diyos naman, hindi malapit sa kanila. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Pero tayo sa kabagan ng ating pong pinakamahal na Panginoon, grabe ang advantage po natin sa kanila. Dahil mas malapit tayo sa Diyos, mga minamahal, sa mga buhay na patotoo na dumating po sa ating buhay, hindi po gawa-gawa, genuine na kapangyarihan ng Diyos ang lumaki po sa ating buhay, mga minamahal. Maging abang lingkod, naalala ko year 2000, November 19, first Thanksgiving ng Talipa, Hulo-Sulo, mga minamahal, ay ako'y kinahabagan, naka-attend, mga minamahal, sa gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ako naniwala noon sa ganitong gawain. Mga minamahal, lagi ko nga pinatotoo, ang mga pastor namimera lang, mga minamahal. Dahil maraming mga pastor nangangaral doon sa amin sa lugar ng Tondo, bata pa rin ako, mga minamahal, wala pa akong asawa, mga minamahal, meron silang mga sobre. Sa mga sasakyan, sa mga palengke, sa Tondo, meron binibigay na sobre, may dinadalang supot, mga minamahal. Kaya nakapasok sa isip ko na namimera lang, pero kakaiba pala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi namimera ang pastor dito, ang ating mahal na pastor. Totoo siyang pastor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ko nasabi yan, mga minamahal? Bakit ako nakumberte sa ganyang paniniwala na totoo po siya dito? Dahil nung nilabas po siya ng 12 prayer warrior, nakasakay pa rin siya doon sa upuan na dala nila sa Talipa, Hulo-Sulo. Yung pa rin yung sinakyan niya. Karga-karga siya bilang buhay na patotoo kung gaano po nila, mga minamahal, talagang minahal ang ating pinakamahal na Panginoon. Bilang patunay na mas malapit sa kanilang puso ang pagsunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Dala-dala na yung upuan na yun, mga mahal. Habang inaakyat nila yon, inaawit yung give thanks na awitin, mga minamahal. Unti-unti po, mga minamahal, yung mga kapatiran. Nangapuspos simula po sa baba, umikot po, mga minamahal, sa grandstand ng Cuneta Astrodome, mga minamahal. Grabe. Yung naramdaman ko, mga minamahal, parang nasa langit na ako. Hindi pa ako bautismado. Lumulutang yung aking paa sa stage. Nasa likod po kami ng stage ng pulpito, mga minamahal. Nakikita namin ang ating mahal na pastor, mga minamahal. Ang pakiramdam ko, lumulutang po ko sa hangin, mga minamahal. Parang nasa langit na ako, tulo ng tulo ang luha ko. Hindi ko maintindihan ang kalipay. Ang kapayapaan na aking naramdaman, mga minamahal. Grabe, overflowing joy. Overflowing peace yung aking yung problemang dala-dala ko, mga minamahal, parang nawala lahat yun. Nahugot lahat yun. Pagdilat ng aking mata, mga minamahal, nandun na sila sa pulpito, mga minamahal. Sabi ko, hindi bula ang pastor nga ito. Totoo ang pastor ng Jesus Miracle Crusade. Nandito nga ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mula noon, hindi ko makalimutan na totoo, magitan ng pruweba at ebidensya na yun, nandito ang Diyos na gawain ito. Nagpatuloy ako 20 years na ngayon kami sa kabagan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lahat ng aking bisyo, lahat ng aking problema sa aking mahal na magulang, sa aking mga loved ones,
Yan po'y inalis ng ating mahal na Panginoon. Binago kong lubos ng ating dakilang Diyos. Dahil noon, ang plano ko sa aking mga magulang, papatayin ko sila. Mga minamahal, dahil sa kanila pong kawalan po mga minamahal ng pag-aruga sa amin. Irresponsableng magulang. 2 years old pa lang ako, iniwanan na kami sa amin po mga loved ones sa Iloilo. Kaya sabi ng aking mga loved ones doon, naririnig nga nila yung gawain natin. Pag naririnig nila itong aking patotoo, umiiyak sila dahil totoo. Sila mismong nagturo sa akin na walang kwenta yung aking magulang. Pag nakita mo, patayin mo. Yun ang nakatanim sa aking isipan, mga minamahal. Kaya nung pumunta ako Maynila, yun ang pamigat, isa sa pinakamabigat na problema sa akin, na nagpaplano kong patayin ang aking magulang. Ngunit nung nakilala ko ang ating mahal na Panginoon sa gawain ito, yun po ay inalis ng ating mahal na Panginoon. Imbis na patayin kong magulang ko, isinyer kong kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nabautismuhan yung mama ko, nabautismuhan yung papa ko, nabautismuhan yung ilan kong kapatid, mga minamahal, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At itong aming kalagayan, bunga ng Talipaw Peace Mission. Hindi namin nakalain, nagikan kami ng Bicol, Bisaya. Nakarating ako ng Bisaya. Nakarating ako ng Mindanao, mga minamahal. Ganyan kabuti, ganyan magpala po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga mamahal. Kung tayo po, mga minamahal, ay manatili lamang sumusunod sa kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Kasi ayon po sa Biblia, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ganyan din. Wala po siyang nireject na kanyang kautusan. Pagbaba niya sa lupa, nagkatawang tao ang Diyos, meron siyang obligasyon. Amen? Pero hindi niya nireject ang kanyang obligasyon, mga minamahal. Basahin po natin, Mateo 5:17. Libro sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17. Ayaw ka mo paghunahuna, nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan, sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuma ni ini. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, ang talata ay 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Amen. Praise the Unang Lord. 1:6 po. Unang Libros- 1:2, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 6. Libro sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 6. Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya, kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Ihanda po natin yung last verse, mga minamahal. Praise God. Dito po sa Santiago 1:22 hanggang 25. Handa po natin. Praise God. At dito po mga minamahal sa talatang ito, mga minamahal, kaya wala pong dahilan ang tao. Lalo na ang Kristiyano na i-reject po natin yung salita ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Ang utos ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil mismo ang ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao, mga minamahal, hindi niya sinira kahit isa. Maging yung mga kautusan ng propeta, ito po'y ginanap niya, mga minamahal. Kaya nga kung tayo daw po ay nananahan sa ating mahal na Panginoon, naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan din naman gawin natin ang ginawa ng mahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Last verse po, Santiago 1:22 hanggang 25. Libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22 hangtod sa 25. Hinoon, tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon, ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. 23. Kay kung adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong ug dili mo tuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagasudong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. 24. Kay siya magasudong sa iyang kaugalingon ug unya mulakaw ug diha mahikalimot
lang dayon unsang pagkadagwaya siya. 25. Apan siya nga nagatutok kadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan ug nagapadayon siya sa pagtutok nini sanglit dili man siya tigpamanawra nga nagakalimot kundili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, ang talata ay 22 hanggang 25. Praise the Lord. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. 24. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Napakahalaga. Amen. Mga minamahal, ng bawat salita ng ating pong pinakamahal na Panginoon na hindi lamang daw po natin ito pinapakinggan, kundi ito'y ating ginagawa, mga minamahal, upang tayo ay lubos na pagpalain po ng ating pong pinakamahal. Lalo na po sa uling panahon na ito, anytime, mag-take ang rapture. Amen po ba? Yung pagpapalain lang ng ating mahal na Panginoon, hindi yung mga tagapakinig. Amen? Yung pagpalain ng Diyos, yung tumutupad ng utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi nga po naming sinasabi, huwag talaga kayong a-absent sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi dapat kayo present dahil hinahanap yan ng ating pinakamamahal na Panginoon na kautusan na tayo'y sasamba lagi sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu. Everybody shall praise the Lord. At kinakailangan may katotohanan ang ating pong paglilingkod sa ating mahal. Hindi lamang tagapakinig. Sa pagbibigay, kinakailangan nagbibigay. Hindi lamang tagapakinig sa pagpupuri, kinakailangan man din magpuri. Hindi lang dito sa bahay sambahan, maging sa inyo pong tahanan. Magpakabanal, mga minamahal. Hindi lang dito sa banal na gawain, maging sa inyong personal na buhay. Bakit po? Para mas malapit tayo lagi sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa oras pong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait po ng ating pinakamahal. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Ang buhay ko, hallelujah, 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 nilinis at hinakuha lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mamayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko'y dugan. Hindi ka mamayaran, para Panginoon. Walang may bayad sa'yo.
aking laan, ang panahon at kalakasan. Hallelujah! Iniwan ang kalayaan nito sa libutan. Muli ka, it is Jesus. You're great. Muli ka. Jesus. It is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga binamahal, dakilang Diyos, napakaraming salamat. Napakarami kaming ipasalamat sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Tunay wala po kaming maibayad. Napakasarap ng aming buhay sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tunay na kami pinagpala mo, mahal po sa lahat ng bagay. Isang dalangin po ng aming beloved first in the Lord. Patuloy po manatili sa aming puso yung mga salita, mahal Pinoy, magbunga hanggang sa dakilang pagbabalik ng mga bunga na kilaluguran mo, mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.